Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong host, Susukgang Junior o The Alteram Partem. Let us hear the other side. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa isa namang araw at na patuloy na pinapahiram sa atin, at sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya, at kung kayo nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Ano po ba yung ating topic ngayong umaga? Ano po puntahan natin in relation doon sa as previously na Facebook live ko with regards doon sa corruption and charter change. Bakit hindi makasuhan? Kasi nga parliamentary immunity. So ang topic natin ngayon is parliamentary immunity. So may naka-ready na po ako dito na tawag nito. Mag-lab muna ako. May naka-ready na po ako dito na ipopost. Ito po. Ang ating pong source nito nasa Google. Pero ano din po ito, related po ito sa Philippine laws. Kasi tinype ko rito. Parliamentary immunity sa Philippines. Tapos naglabas po siya. Kaya ang source ko is Philippine law and Google. Saglit lang slant Google. Tapos i-paste ko muna. Kasi na-intriga kasi ako kahapon, napapaisip ako. Kasi tulad niyan, balikan natin yung statement doon ng isang senator. Opo. Ang tanong, gamitan natin ang the power of 7. Ano yung the power of 7 again? The power of 7 anchored in 3. Ano yon? What, when, where, why, who, which, and how. Anchored in 3. Ano yon? Know where to go, know what to do, and know how to get there. So ganon yung the power of 7. I-paste ko na. Tsaka edit ko na rin para kasi napapaisip po ako, ang ginawa kasing statement doon ng isang senador, hindi niya ginawa yung statement na yon doon mismo sa Senate session. Opo, yung tinatawagan nila na privilege speech. Hindi po ginamit doon, hindi siya nagsalita doon. Ang ginawa niya ay manapa, nagsalita siya doon publicly. Therefore, by common sense, by law, any public statement done outside the Senate is not covered by parliamentary immunity. Mamaya basahin natin Yun lang po kasi i-paste ko muna ito. Baka sabihin nyo nagmamagaling tayo kasi parliamentary, consider yan dun sa House Ano yung parliamentary na yan? Lower House tsaka Upper Chamber. Ano yon? House of Representative tsaka Senate. Opo. Lahat nang gagawin ninyo dyan, syempre, meron kayong tinatawag na parliamentary immunity para hindi kayo mahinder doon. Meron pa nga isa dyan halimbawa, pag nagsasalita ka halimbawa, meron parang closed door na ano bang tawag nun? Parang assembly. Na lahat sasabihin mo doon. Ito may pagkakulong pala ito ng ng 6 years, no? Ito. Pakibasa nyo na lang po. Ayan i-post ko na po. Basahin ko rito. Parliamentary immunity in the Philippines protects members of Congress from arrests for offenses punishable by up to 6 years imprisonment while Congress is in session. Abay, napakalinaw pala, no? And guarantees they cannot be
questioned in any other place for speeches, debates, or votes in Congress. Ang tanong, doon po sa kanyang public statement, doon sa isang media network, covered ba iyan ng parliamentary immunity? Is that the proper forum or the forum for Senate? Ay by ano ulit yon? Digital evidences? Electronic evidences? Ano yon? Hindi. Kasi may video may interview nakasave pa yung iba doon. Tuloy ko lang. No? Tuloy ko lang These privileges or privilege protected by the Constitution and Republic Act number 3815 enables legislators to perform duties without fear of persecution. Tulad nito, key aspects include speech and debate, immunity from arrest, limits, may limits pala, no? So, basahin natin muna yung limits, punta natin. Limits, this protection does not apply to treason, felony, and breach of the peace. It also does not protect against internal disciplinary action by the Senate or House of Representatives itself. So kung ano man yung disciplinary action nila yan, edi mga house rules na nila yan, tulad yung ginawa kay Barsaga, yung isang congressman, di ba, na siya, nasuspindi siya, tapos in-extend ulit ng 60 days. Ano klaseng justisya iyan? Again, ang akin lang sana, kung congressman ka, may house rules nga, pero merong tinatag na konstitusyon Elected ka you are an elected person So ano ang power ng isang house rules na yan para ikwas, ibasura yung primary law? So ganun yun di po ba? So puntahan natin dito sa key aspects includes speech and debate clause. Ano to? Protect senators and representatives from civil or criminal liability for statements made during official sessions, or committee hearings. Aray, yun na. Yung kanyang public statement, hindi pala covered ng parliamentary immunity iyon. Ibig sabihin, it entails accountability. In a sense, personal accountability niya iyon. Kasi his statement made in public is not part of the Senate session. Aray, malinaw. Yun na. Kaya nga may nag-file sa kanya nabalitaan ko pala kahapon. Meron dong nag-file yung tawag sa kanila, Magic 7. Nag-file sila ng ano ito? Contempt. Yun. Opo, pinapakontempt nila yung senador na yan dahil sa kanyang public statement. Opo. Adi aantayin na lang daw ang sumagot naman, nabalitaan ko, sumagot, aantayin daw yung yung tawag nito, yung galing sa Supreme Court. So ganon. Kasi hindi mo siya mapapadisbar paano mo may padisbar yan kaya hindi naman abogado? So yun ang ginawa doon ng Magic 7. Basahin natin ito pa. The Supreme Court of the Philippines has ruled that this immunity is intended to allow legislators to fulfill their duties. To fulfill their duties. Alin? Saan? May lugar yan Aling lugar? Saan? Sa media? Abay. That is a public stunt yan Opo. That is a public stunt. Personal mo yan. Hindi session yan. That's not part of the Senate session. So again, nasaan ho ang parliamentary immunity? Doon po sa Congress, doon po sa Senate.
Kaya magdadaldal ka doon during, specified po yan, specific, during the Senate session or House session, meron ka pong parliamentary immunity. Ano po ito? Protected by the Constitution and Republic Act number 3815. Kasi bakit Constitution? Kasi may sinasabi diyan sa Constitution natin, meron diyang yung Senate ay legislative branch, no, legislative, merong executive, merong judiciary. So protected yan sila lahat ng Constitution. Assignment nyo na lang yan nyo kung gusto niyo, pero mas maganda kung gusto niyo ng tanong, i-post nyo, pero madali lang din naman i-type mo lang yung legislative Constitution, Philippine Constitution, executive, Philippine Constitution, judiciary, Philippine Constitution, di po ba? Ganun lang ho iyan, napakadali ho. Tama ang sabi nito ni Google tsaka ng batas sa Pilipinas na protected by the Constitution and Republic Act number 3815. Ang tanong, any public statement or public statement made outside the Senate, not part of the Senate session, ano iyon? Ang tanong, covered pa ba iyan ng parliamentary immunity? Abay, hindi. Malinaw ang sabi ng batas. Kasi during fulfillment of duty anong duty mo doon sa media? Ba't doon ka magsasalita? Kasi kung overreach, abay, edi kunin mo yung GR number 278353 and GR number 278359. Gamitin mo yon na ebidensya. Kasi bakit? Kasi doon sa Article 11, Section 2, meron ho doon tinatawag na impeachable offense. Ano iyon? Culpable violation of the Constitution. Kung overreach iyon, distinct function, nag-overreach yung Supreme Court, abay, di malinaw. If there was an overreach, ayon sa sinabi ng senador, edi i-file mo, i-highlight mo doon, overreach yan, ganito, ganyan, impeachable offense yan, yari ka ngayon, betrayal of public trust yan. So, ganun. So, dalawa doon, culpable violation of the Constitution. Hindi naman sila takop ng treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, betrayal of public trust. Most probably, betrayal of public trust saka culpable violation of the Constitution. Kasi malinaw, may tinatawag na distinct function ang bawat branches ng government. Ano yung tatlong branch na yon? Executive, legislative, judiciary. Kung nag-overreach yung judiciary, edi mag-file ka. Pailan mo ngayon yung 15 Supreme Court Justices. Opo, papailan mo. Wag yung doon birahin mo sa media. Kaya talaga may punto. Talagang may probable cause. May merit. May case. Opo, tawag yan. May case ang pag-file ng Magic 7 doon sa laban sa isang senador. Direct contempt or indirect contempt, kung ano man yun. Basta iko-contempt siya. Ngayon inaantay pa yung siguro kung saang letter yun, baka nag-apply kasi sa Supreme Court Most probably bibigyan siya diyan ng letter, pasasagutin siya kasi may 10 days yan Pag na-receive niya halimbawa yung letter na para bang i-demand sa kanya na mag-reply siya para hindi siya makontempt. Hindi makukulong siya ngayon. So meron dito na pagkakulong na 6 years. Ayan naman po nakalagay. Makukulong ka pala ng 6 years doon. Yari ka pala tulad nito, parliamentary immunity. Nawala ito. In the Philippines, protects members of Congress from arrest for offenses punishable by up to 6 years imprisonment while Congress is in session and guaranteed they cannot be questioned in any other place for speeches, debates, or votes in Congress. The privilege protected by the Constitution and Republic Act number 3815 enables legislators to perform duties without fear of persecution. Anong limits? Ito, basahin natin ang limits. This protection does not apply to treason, bribery, breach of peace. It also does not protect against internal disciplinary action by the Senate or House of Representatives itself. Intended for legislation nag-public statement siya. Aroy ko. Yan ang problema niya ngayon. Antayin na lang natin kasi binabalita naman iyan. Pero ito, babasahin natin dito yung sinasabi ng
batas. Ito, Parliamentary Immunity. Senate Bill number 3037, 16th Congress of the Philippines. An act amending Article 145 of Act number 3815, also known as the Revised Penal Code as amended, on the duration of the penalty for the crime which a member of Congress has committed before he or she can be prevented from attending sessions of Congress, in order to make the same consistent with the Constitution. Kaya pala si Barsaga tinamaan doon. Kasi mga public statement niya, no? Tinamaan siya doon. Yun ang mga technicalities dyan, eh. Siguro kung may, hindi ko pa kasi na ano yung ano ni Barsaga, yung mga pinagsasabi niya, eh. Ito naman, proposed Senate Resolution number 697. Propose naman ito. Bakit ganito? Hanapin natin. Ba't tiniklik kong 389, 3815? Bakit wala? Ito na lang. Asahin muna natin to ang sinasabi ni Google na parliamentary immunity. Ano? Tinype ko rito, Senator Parliamentary Immunity Constitution, Philippine Constitution. Ito. Nasa Article 6 of the Constitution. Ito. Under Article 6, Section 11 of the 1987 Philippine Constitution, Senators and Representatives enjoy parliamentary immunity, shielding them from arrest for offenses punishable by up to 6 years imprisonment while Congress is in session. Aboy, napakalinaw ho. So therefore, any public statement done outside the Senate session or regular session, kung anumang session tawag dyan, is not covered by parliamentary immunity. Kaya may case, may laban doon, yung Magic 7, yung sinasabi doon, Magic 7, no, ng mga abogado. Tuloy ko lang, ito sabi pa ni Google. They are also protected from being questioned in any other place for speeches or debates made in Congress. Abay, dinadagdagan yung violation niya kasi tinanong siya doon, sumagot-sagot siya, eh. Nagkaroon sila ng discourse. Abay, again, digital evidence. Digital evidence yon or electronic evidence, mga video, eh. Again, ano iyon? Yung parliamentary immunity, nakasaad sa Konstitusyon. Article 6, Section 11 of the 1987 Constitution. Senators and representatives enjoy parliamentary immunity. Doon, dapat nasa session iyan. Kasi kahapon nag-live ako, naisip ko, sabi ko, paano kaya yung public statement niyo? Covered ba ng parliamentary immunity iyon? Anong sabi ng batas ng konstitusyon? Isa dito, hindi. I-copy paste ko muna ito. Copy ko tapos i-paste ko dito. Ano bang tawag doon ng contempt? 'Di ba sa Senate may tinatawag sila na i-contempt? Mantakin mo nga, wala kang kaso, hindi ka pa napatunayan sa korte pag inimbestigahan ka sa Senate, sa babanatan ka doon na, you are in contempt. Mantakin mo, walang hatol yung korte, basta i-contempt ka na lang. Anong offense mo doon dahil hindi ka sumagot, dahil ang sa i-invoke mo dyan, I invoke my right against self-incrimination, tapos i-contempt ka. Grabe, kaya may problema siguro sa batas, Paano kaya yun na
May primary law tayo the Constitution, the very Constitution Tapos i-contempt ka lang dahil doon sa House Rules. Ibig sabihin, mas powerful yung House Rules na yon sa Constitution natin, which is the primary law, the very tao. Ibig sabihin, itong mga damit na ito, halimbawa ito mga batas ito Opo, ito batas ito, pwede ito halimbawa sa sports, pwede sa jogging, pwede sa swimming, pwede sa biking. Pero hindi mo siya pwede gamitin sa mga official na okasyon. Magbisita sa ibang bansa, halimbawa mga dignitaries yan, ito susuotin mo. Hindi siyempre bawal yon. Ibig sabihin, may proper. Kaya dapat, yun ang ibig sabihin ng mga batas na yan, mga batas, mga laws. Pero the very Constitution, yun yung pagkatao mo. Yun yung kabuuan ng tao na meron kang ulo, meron kang kamay, paa, yun ho yan. Yun po yan ang isang maipaliwanag ko, maishare ko sa inyo na the very Constitution is the primary law, is the very tao. Yan Malinaw ho yan nakasad. Isa pa nga dyan yung preamble hindi naman batas, pero malinaw ho yan. We the sovereign Filipino people imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves in our posterity the blessing of independence and democracy under the rule of law and regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, do ordain and promulgate this Constitution. Ewan ko ba? So ganun hindi naman ako senador, hindi naman ako congressman. Ang aking tanong lang, dahil ba hindi nakasagot doon, dapat proper na, kung gusto mo sa inquest, patunayan mo muna sa korte. Sa bagay, yung mga documentary, mga perma-perma nila, halimbawa, kung mga involved yan, mga graft and corruption, mga huge, ibig sabihin, hindi na huge ibig sabihin, plunderous amount. Yun siguro ang, kung tutusin nga, kulang pa nga yan kasi ang plunder is just 50 million, paano involved billion, trillion? Anong tawag doon? It's looting. Niloot mo ho, nilimas mo yung gobyerno. Ganun ho katindi yan, Ito ay i-edit ko muna para mabasa din ho ninyo. May binabanggit pa nga dito, Revised Penal Code. The Revised Penal Code Article 145 also provides penalties for individuals who violate this immunity by using force, threats, or fraud. Culpa. Fraud. To prevent a legislator from attending session. Yun. Hindi naman siguro i-prevent yun. Yun palang isa rito. Hindi siguro related yun. Kasi legislator siya naman legislator. Note sa Revised Penal Code sa Article 145. Siguro hindi siya covered dito. Ito na lang duration. The immunity from arrest applies while Congress is in session. Yan ang duration, yan ang scope. Again, basahin natin. Ito, may scope pa. Kababasa ko lang ng duration. Again, yung duration ito The immunity from arrest applies while Congress is in session. Ganito ang tanong. Paano kung nalabasan siya halimbawa ng contempt, tumalab yun? Dahil yung statement niya. Pwede rin ho ba siyang, pwede ba siyang dumalo pa rin kahit na contempt siya? Pwede ho. Anong paraan? Di nandun ka sa kulungan, mag-senate session ka, mag-live ka doon, sa mga aking panyero, panyera, session na tayo, sige. While in contempt ka, pwede ka pa rin dumalo ng session kasi malinaw yung batas Tsaka senator ka pa naman, siguro dapat tanggalin ka muna dyan. Tapos tanggalin ka sa lahat-lahat, kasuhan ka ngayon, yun. Pero maalam naman sila, may mga precedents naman siguro yan. Ibig sabihin ng precedents, meron namang mga nakaraan pa yan, Pero pag sinabing unprecedented, first time, sa yung na virgin. Purpose. The privilege is meant to ensure that legislators can perform their duties without fear of harassment or intimidation. Ayun na yun. Blah, blah, blah. Senate speech and debate immunity.
Members of Congress cannot be questioned or held liable in any other place such as courts for any speech or debate delivered in the Senate, House, or in any of its committees or committees. Yun ang problema ngayon. Dahil yung salita niya is a public statement. Yun, hindi siya covered ng parliamentary immunity. Malinaw ho ang sabi ng batas dyan, mga kababayan ko. Again, siguro ilagay ko ulit ito sa aking segment na Vox Populi. The voice of the people or voice of the people. Vox, voice. Voice of the people. Yun na lang. Vox Populi. Saglit na lang ho So, nasa Article 11, Article 6, Section 11 po, yung sinasabi na it protects, the Constitution protects senators and congressmen or representative. Opo, yan po. Pero may limits, may bounds so iyan. Bakit? Abay, hindi po pwedeng dahil parliamentary immunity ka lang, magwalang hiya ka na, magwalang hiya. Paano kung nang-rape ka, limbawa, kung ano-ano ka pa, kabulastog ang pinagagawa mo? Immunity ka ba rin doon? Hindi yun. Hindi ka naman impeachable offense, pero nakasaad yan sa Article 11, Section 1, yung public office is a public trust. So, ganun yun ang problema niya ngayon. Yan, paste ko na. Yan na ho, basahin nyo na lang ho. Ngayon, ang pupuntahan natin dito, Republic Act 3815. Ayon dun sa sinabi na sa itaas kanina. Hanapin natin dito, Republic Act 3815. Senators, key aspects sa parliamentary immunity, Article 6, Section 11. Privilege from arrest. Senators are immune from arrest for offenses punishable by not more than 6 years imprisonment while Congress is in session. Siyempre, yung term kasi ng senator, 6 years yun, no? Kung kailan siya naboto, halimbawa, 22 siya halimbawa naboto, ano ngayon? 26, 22, 3, 4, 5. 23, 24, 25, 26, 4 years. Mga 2 years na lang pala. Pero I don't know kung anong mangyari niyan sa ano ng Supreme Court kasi may nag-file doon na contempt laban sa isang senador. Talagang may kaso yon kasi ang statement niya labaso iyan sa session ng Senate. Sa ano yung Senate? Andun ba yung media? Meron, pero ibig sabihin, ano yon yung tinatawag yan na privilege speech doon. Hindi ka makakasuhan yan. Magbulgar ka ng mga, kung sino mang gusto mong ibulgar dyan, mga kabulastugan halimbawa, yun, hindi ka makasuhan nun. Kasi may mga ebidensya ka naman halimbawa Ganun yun. Kasi, siyempre, senador ka, alam mo dapat yung procedure din sa Rules on Evidence. Rules on Evidence, ano yun? Rules of Court. Rule 128 to Rule 134. Yun. Maalam naman kaya nga tawag sa kanila legislators no? So yun siya. So ito, puntahan naman natin ngayon si RA 3718 ba yun? 3815. Saglit to make sure. 3815 nga. Ito na. Ito. Republic Act number 3815. Or the Revised Penal Code of the Philippines enacted in 1930 is the primary law defining crimes and providing penalties in the countries.
It covers felonies, criminal liability, justification, example, self-defense, and punishments ranging from fine to death. It is frequently amended to update laws on crimes like stalking. Ito. RA 3815, Revised Penal Code. Structure, felonies, circumstances, penalties, and common crimes defined. Structure. Composed of two books. Book 1 covers general principle, liability, and circumstances. And Book 2 details specific crimes. So, was his statement a crime? Ay, hindi siguro. Liability. Felonies defined as an act or as acts or omission punishable by law, classified as consummated, frustrated, or attempted sa crime na ito. Circumstances includes justifying no liability, exempting no liability, mitigating lesser penalty, and aggravating higher penalty circumstances. Penalties ranges from reclusion temporal 12 to 20 years to arresto minor 1 day to 30 days, including fines and in certain cases death. Bagay statement naman yun, hindi naman crimes na ito. Common crimes defined: adultery, concubinage, rape, theft, robbery, homicide, murder, and falsification. The code has been amended to reflect modern legal standards such as the repeal of certain articles related to crimes against public order and introduction of stricter penalties for specific crimes. Ito nga. Pero again, ano yun sa konstitusyon na nagpo-protect sa isang senador tsaka sa isang congressman? Hindi lang isa sa senator tsaka sa congressman. Sa parliamentary immunity na sa Article 6, Section 11. Opo, yun ang protection nila. Yun ang parliamentary immunity nila. Okay? Ang tanong, again, yung public statement niya, covered ba ng parliamentary immunity? Ang tanong, ang parliamentary immunity saan ho iyon? Session ho iyon? Senate session or House session? Yung media niya, media stunt. Sabihin na lang natin media stunt niya or media statement niya. Kasi paano naging stunt iyon? Mantakin mo ba naman corrompere or corromper, corruptio, banatan mo yung Supreme Court ng ganon. You are breaking, you are spoiling, you are debasing. Debasing ho. Ano yon? Institusyon ng Supreme Court. Ano yon? Meron silang moral integrity, meron silang physical integrity, meron silang functional integrity. Yun ho ang sinira ng isang statement ng isang senador. Kaya mayroon hong mga nag-file. Nagulat nga rin ako, may nag-file sa kanya, 7 tawag nila doon, Magic 7 tawag nila doon. Umaga ako, baka sabihin ba ako yung ako ba nag-trigger doon? Malay ko, hindi ko naman alam yung iniisip ng pito na yan. Mga abogado, hindi amak mas magagaling yan. Ayaw ko na lang mag-drop name dito kung sino-sino yung silang pito. So again, yan lang ho. Dyan lang muna. At salamat pala sa aking mga viewers tsaka sa mga followers. Shoutout sa inyong lahat. Hindi ko kasi motivated ako magbasa kasi naisip ko kahapon. Sabi ko, ano ba ito? Nagbanggit ako ng parliamentary immunity. Kaya siyempre interesado ako. Tingnan ko ulit. Nag-iisip ako gabi. May nagpa-pop sa isip ko Yung pala yun. Kasi pagkatapos ko mag-Facebook live, hindi ko na inulit kasi nag-give pa ako ng tubig Opo. Ngayon, binalikan ko ngayon. Sabi ko, ipagpabukas ko na kasi may oras Ay tamang-tama, prime time pala tayo ngayon. Considered prime time ito kasi karamihan nasa bahay nila, nanonood, nagpapahinga, nakikibalita. So at least ito, makita nyo dito sa ating Vox Populi, Voice of the People. Wala ho tayong dinadrop name dito, baka sabihin nyo sinisiraan o pinopoliticize. Hindi ho. Topic naman kasi iyan dahil nagbanggit ako kahapon ng parliamentary immunity. Again ho, nasa Article 6, Section 11. Opo, yung parliamentary immunity ng senators, saka ng mga congressmen. At nasa 3815, meron sila doon. Revised Penal Code.
siguro tinitingnan yung liabilities nila doon. So others pa siguro kung ano pang mga mga rules na pwedeng i-apply sa kanya tulad niyan Senate House rules. In effect ko iyan, kahit o sino yung nakaupo diyan, in effect iyan kasi establishado yan sa loob mismo ng institusyon. Ano ho 'yon? The Senate is an institution. Is a body po iyan ng mga legislator. So meron mga house rules sila diyan. So kung na-violate niya iyon kasi naggawa siya ng statement, a public stunt, a public statement, a political statement, banatan mo yung Supreme Court, gawin mo ng recompere from the word na which is together, and rompere, or romper in Latin, you break together, you spoiled, you debased. Again, ano ho yung sinisira mo doon? It's their moral integrity. Meron nun silang moral na iniingatan ayon nun sa batas. And meron din silang physical na iniingatan. Yung very institution, yung mga establishment na yan. Mantakin mo, magpagawa ka lang ng building, ilang million yan, ilang billion. Pati yung mga software, mga books, yung mga tao, ay trilyon no siguro yan sa buong Pilipinas. Trilyon no abutin nun, yung asset niyan ng judiciary branch. Ay grabe ho. Opo. Mantakin mo, basta mo nalang sirain. So isa yon. Tapos physical, ba yung mga pagkatao nila, that's also physical. Ano pa yung functional integrity? Siyempre yung function nila sa Senate, sa Supreme Court, is the final arbiter of the law or the highest law in the land. Ganun ho. Sirain mo ba naman, mantakin mo ba namin, sirain mo iyon? Okay sana kung doon mo sinabi sa Senate iyon, no? At least meron kang parliamentary immunity. So kung may makita man na violation pa rin yung ano diyan, yung Supreme Court, siyempre isusumon siya, bakit ka gumawa ng hindi naman immunity, saan yung mo, justification mo? Wala. Anong tawag doon? Abuse mo yung parliamentary immunity. Hindi ho pwede ganun, hindi ganyan ho. Dahil may parliamentary immunity ka, magsalita ka na, magdadaldal ka na ng mga kasinungalingan diyan. Siguro pwede yan, house rules ka nila. Pero yun, mabigat sa kanya kasi problema niya naman yun, no? Ayaw ko naman magturo o kung anong gagawin niya, bahala na siya dyan. So again, yun po, yung public statement made by any legislative or legislator, sabi natin yung lower tsaka upper chamber of the legislative branch, made publicly outside, specify natin, outside the Congress and the Senate. Ano iyon? Covered ba yun ng parliamentary immunity? Kayo na ho magbasa. Nasa Article 6, Section 11 po. At mga other pa po na related na laws. At gamitan din po natin ng kaunting tinatawag na common sense. So, again, salamat po ng maraming salamat sa inyo sa patuloy ninyong pagsusubaybay. Naway natuto tayo. Again, kasama nyo ako sa pag-aaral, sa pagsasaliksik ng mga bagay-bagay na kailangan nating malaman. Kasi ano ho iyan? Karapatan natin. Opo, it is our right to know kung ano ho ay yung kalakaran dyan sa gobyerno, ano ho yung kalakaran ng mga naihalal ho natin. Hindi naman ako nagboto sa kanya, no? Yun ang malinaw doon. Pero siyempre, nasa Article 2, Section 1, sovereignty resides in the people and all emanating power sa government, from the people yan. So meron kang accountability doon, accountable ka sa tao. Nasa Article 11 din yan, Article 11, Section 1. Opo. So salamat ng maraming salamat sa inyo. Shoutout sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid at pamangkin, sa mga kaibigan, mga relatives ko. Maraming salamat sa inyo at sa aking mga kasama dyan sa Philippine Coast Guard. Yun, antabay pa rin tayo nito. Bahala na, next time na lang ho. Ayaw ko na magdagdag muna, baka may iba na naman So, again, ang topic natin is parliamentary immunity. May mga tanong tayo doon, parliamentary immunity, kung saan iyan, sino at saan. Sino?
congressmen and senator. Saan? Doon dapat sa House. Sa House of Representatives or sa upper chamber, which is the Senate. Meron hong specified na lugar, meron hong limits, meron hong boundaries. Hindi pwede yung mangharabas ka na lang. Media yan eh. Anong alam ng media dyan? So yun po, naway nakapagbigay ako o nakasama nyo ako sa pag-aaral sa mga bagay-bagay na, again, kailangan nating malaman. Vox Populi, ano yung ating topic? Parliamentary immunity. Salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Ode alteram partem, let us share the other side. Your host, Jesus Sukgang Jr. Amen.